Good morning, world! Dito kami sa labas kasi may hangin. Ini-enjoy namin ang hangin. Malamig. Tingnan nyo, naririnig nyo yung wind chime. Oh, ayan, See? Oh. Gusto ko narinig yan. Parang relaxing, Saka yung breeze. Yan ang palatandaan namin guys kung magandang maupo dito pagka tumutunog ang wind chime. Yes. Ayan. So meron tayong corned beef. Nag-crave ako dyan. Tapos tinapa, pandesal, itlog na may sibuyas. Yun, ang masarap. Ating kapatid. Ketchup. Dagdagan pa. Okay na yun, dami na Dagdagan pa. Ang dami na Ato na nga kapatid yun nag-pray na kami guys. Ako side view ko ako aking pakyaw. Kitang-kita Alin? Pakyaw. Anong pakyaw? Ito. Sige lang. Alam naman nilang malakas ng kumain eh. Sarap ang itlog talaga guys. At saka gusto ko rin itlog, sibuyas, kamatis. Pandesal. Ito hanggang ngayon, okay lang natin binili ko. Di ba? Tsaka linggo na yan. Tama pagka pinainit mo, malambot siya, hindi siya tumitigas. Sad daw yun. Sarap. Mamaya, magluluto tayong gulay. Bili kami ng gulay kahapon sa Talipapa. Talagang, ako please, maggulay tayo. Wala lang okra. Basta okra. Wala tayong nakita, no? Kahit sa kasi nagkanap ko lang. Minsan doon ako nakakabili eh. Ano natin ito? Ano nga ba pangalan ito? Purple? No. Pagkugata. Ano ba yung pangalan mo? Natin yung mga dumadaan sa sakyan dito, no? Hindi ba yung dahan-dahan? Kasi maluwag ang daan. Ito sa mga main road, meron ng bump. Hump. Sarap pa dito, tsaka corned beef. Cherno. Ating drink. Drink. Teka. Ay guys. Dati inaano lang namin ito. Last year, ang galing namin dito sa Pilipinas, nakita na namin ang plano ng bahay. Start na nilang gagawin. Lagi kami nag-daydream. Uy, balang araw, magkakapit tayo dun sa my porch. Balang araw, dun tayo kakain ng breakfast. Yan sinasabing dream come true. Hindi pala kailangan yung maraming ketchup Lagyan dito. Okay. Ang lakas wind chime Wow! Wow! Lakas kasi ng hangin. Parang inviting. Doon kayo kumain sa labas. Which is good, ang morning sun nandun sa likod. Sa hapon dito nagiging mainit na. Dito, sunset, may araw dito. Pero maganda tong dito ang araw, ang umaga.
talagang you can sit back and relax. Lalo na nga pagka ganyan, ano, malamig, May hangin. may hangin. Kain tayo guys, oh. Mm. Good. Ano terno natin sa gulay? Yeah. Prito. Nilagang bukay. Meron pang bilang. Pero kinain na natin yung isang araw eh. Pero meron pa. Meron pa. Iprito mo ulit, kakainin ko pa yun. Gusto mo yun ah. Hindi niya kasi, hindi niya sila man nahihirapang magpakain sa akin eh. Dahil hindi naman ako pihikan. Pero sabi kinain mo ano lang. Oatmeal. Oatmeal. Konti pa. Pinabawasan ko pa. Isang gabi Doon sa, ganun din. sa regular. Isang gabi ganun din kinain mo no? Hmm. Kasi pinangkonti ano kasi kinain mo yung ano, binake ko, na pudding. Bread pudding. Mm. Ang ganda din yung maliliit na lata. Isang kainan lang, no? Hindi matitira pa nga eh. Hindi po sinali, may tinapay pa ko. Ayun, ginawa kong tripod yung ano, corned beef na binili sa SNR kahapon. Yan, malalaki yan. Pero mga bata, mahilig na corned beef. Oh. Hindi luto natin ng corned beef. Gusto na itlog at saka corned beef. Mula bata sila. Ay, hindi na yata nila nakakain yung mula nung wala tayo doon, no? Para sa akin, ito na talaga. Sarap ano? Mahal nga lang. Kaya, kaya siya mga masarap yan. Kasi doon sa amin, sa Caloocan, sa may palengke, dating slaughterhouse, meron doon tindahan si Miling. Ewan ko kung sino yung nakakakilala pa sa inyo kay Miling. Naku, sarap magluto ng ulam noon. Ano yung karinderya? Ha? Ano yan, 24/7 yan. Oo, wow. Hindi nagsasaray, no? Corned beef, menudo. Naku, sarap na sarap ako doon sa menudo. Kaya naturuan ko kumain itong dalawa ng ng corned beef, menudo with egg. Dahil kasi, no, pagkakakain ka, 20 kanin, 30 ulam. Ako, solve ka na nun. Tapos, kung gusto mong humabol pa ng kanin, kalahati, bilang gis na kanin. Bigyan kang gis. Kasi 20, isang serving. Ano pa yun nga? 1985 siguro. Sarap dito, oh. Upo ka lang, oh. Ngayon, yung palibasa, yun lang ang bibilin mo, 20 kanin, 30 ulam. 30 ulam, menudo, corned beef. Marami, iba-iba. May mechado, marami siyang Pero yun ang paborito ko namin, yung tropa ko. Pagkagabi, mga 11 pas, mga midnight snack. Alam niyo naman yung stage ng bata na gabi, standby kayo eh. Punta na kami ron. 20 kanin, 30 ulam, tapos itlog, 15 yata, o cheese. Something like that. Kasi solve ka na. Oo, papatong lang yun sa ibabaw. Kanin, menudo, corned beef, o kung anong gusto mo, tapos itlog. Igaga mo na yun, mimix mo na yun. Ganun pa lang. Mix together yun, mix well together. Kaya pala yun ang ginagawa ko sa mga bata, no?
Ako, subo ko na ng subo. Kanya noon sa mga ando sa anak namin, gano'n ang ginagawa ko. Pag nagluto ako, minudo, yun. Pero ang menudo nila, alisin mo yung atay. Atay, hindi. Ayaw nila atay. Tapos corn beef, lalo-lalo na sa corn beef. Gustong-gusto nila. May mix ko yung ano, yung corn beef, itlog, scrambled egg. Tapos kanin. Scrambled or... Sunny side up. Sunny side up na itlog. May mix together mo yun, no? Oh, this is good, Dad. Dad, this is good. Kaya bumili kami ng corned beef, guys. Marami kami itlog. For sure na miss na nila yun. Dahil kasi mula, siguro nang umalis kami, hindi sila nakakain ng ganyan. Yun lang, na sila, happy na sila doon. Sarap ng ano, hindi siya, okay lang yung ano niya. Hindi ba yung mainit na mainit? May breeze. Breeze. Parang kailangan mong mag-sunglass dito dahil kasi masilaw. Oh. Kaya nandun na sunglasses ko. Ayaw mo na? Bilis. Lalo ko nakain kaya. O madaldal lang ako. Naging madaldal ko na ngayon. Ayan. Naku, ito na. Gusto natin. Bisita kami, guys. Bisita kami. Pogi! Oh! Oh! Bibigyan lang sana ako ng mama, may basketball kami sa Merkules. Kain tayo. Mag-vlog ka na, sir? Sir. Mag-vlog kami. Habang kumakain. Ano lang naman sa rin vlog natin, tiyagaan lang. Pinapahalo ko na rin ito sa mga kapatid ko. Good. Kailan ka mo matatapos yan? Sa ano pa, 24? Ay, 20. Next year, sir, 2025. July daw ang target nila. Next year. Hanggang Mining, sir. Hanggang Mining pa po yan sa may Dominican. Mula dito? Opo, hanggang Mining. Totoo, sir, hanggang ano po yan? Sa kanto ng Santol, yung may drainage doon na may tulay. Nagpas ng, siyempre na, Alpha Mart. Hanggang doon po yan. Oh. Yung 7-Eleven po, magigiba din po yun. Yung 7-Eleven? Pati Osip po, magigiba pa po yun. Hanggang doon po yun, papuntang barangay ng Tabon. Kaya malaki pero hisi pa po yan. Guys, kain muna tayo, guys. Ito yung grapes na binili natin kahapon, oh. Muscat grapes, yung sa Korea. Lalaki siya, hindi siya yung regular na green grapes, mas malalaki siya. At mas bilog siya tingnan. Tsaka matamis. Matamis. Hindi katulad ng green grapes. Yung green grape, di ba may asin ng konti? Tutuloy ko na rin pagkain to. So, tabingi ang camera natin. Hindi naman. Tabingi. Okay lang. Kain tayo ulit. Dumating kasi guys yung yung para sa lupa. Ang dasal niya matutuloy. Ang tamis. Sabi ka, no? Very juicy. Sa tinagal ko sa Amerika, yung green grapes ang hindi ko kinain doon. Doon hindi itong Korea. May asim yun. A little tart. Ito, hindi. Natikman ko ito nung pumunta kami ng Korea. Sabi ko, ba't ganyan ang grapes nila? Lalaki. Tsaka bilog na bilog. Ako, pagtikim ko, napakatamis, napakaiba ang tamis niya. Tsaka walang bahid ng asim, ala talaga. Hindi kamahalan lang. Masarap. Seedless pa.
picture. Dapat sa gitna, ikaw lang nagpapapicture. Hindi ka na, Hindi ka sa gitna. ganyan. Yan. Arte mo lang ga. Ang arte lang mo. Libre na naman magpa-picture. Dati nung bata ako, Wala. pupunta ka pa sa, ano ba yun? Parang studio. Tapos, Manginang pa ng damit. yun. Tapos, pagka may mga graduation, may mga litratista. Mga photographer. Tawag sa amin litratista. Ang tawag sa inyo. Photographer. English yun eh. Artista. Tapos, pupunta tayo mo yun ng nanay mo. Ayan, ang anak ko ha. Pag linagyan ng ano, ribbon or medalya, picturean mo. Hmm. Ay, ngayon. Sarap. Mani-mani lang pag-picture. May cellphone, may camera. Konti lang ang kinuha namin, isang ganyan lang. Ganyan lang, di ba? Ano? Kasi unang-una, pagka natira lang naman namin, paabutan lang ng pagkasira. At saka unang-una, Tsaka matamis mas ito. mahal. Tsaka matamis ito sa diabetes. May kamahalan. Lalo matamis. Kaya ako lang kakain yan. Hmm? Hindi siya kakain dahil may diabetes. Ang sarap ko eh. Caramel. Mansanas. Pwede kami hindi makita. Kaya kain ko lang sa Mansanas, dalawang klase. Fuji. Fuji at saka Kiko. Kiko. Ano? Kiko. Kiko. Ayun na, ang Kiko parang Fuji, mas maliit lang. Mansanas pwede kami hindi makita. Mas mabuti pa bayabas. Pero grapes, I like grapes. Yung black grapes, masarap din. Pero sa mga ganyan, number one sa akin, cherry. Cherry, yun ang paborito na. Ang mahal guys. Isang tray doon, sa SNR kahapon, 3,000. Yung isang maliit na ano, pack, 800 plus. Sabi ko gusto mong bumili, ayaw naman niya. Nag-iba na gusto ko, hindi na grape. Saging na lang daw siya. May grapes, cherries. Cherry pala. Tingnan mo guys, so bilog na bilog siya guys. Nakamahalan na ako eh. Bagay doon, mahal na rin ng ano. Mahal din ang cherries doon. Mahal din doon. 7.99 a pound. 8.99 a pound. Noon yun. Doon kasi, para bang hindi masakit bilhin, Dito ba ang sakit? dito parang sakit. Ang durian naman kahapon, 1,000 mahigit. Gusto pa yun, gusto ko sana. Kako magkano ga? 1,000 plus? Sabi ko ano, mas gusto ko guyabano. Pwede mo ipamasahin yan, pumunta ka na lang ng Davao, mura lang. Huwag na lang kumain ng ano, Durian. durian. Parang kumakain ng juice. Umiinom ng juice. Nabilog. Napaka-juicy. Napaka-juicy. Grabe. Ay lang ga? Sa akin, masisira na no? Pagkuha mo ko isa, please. Ilan? Sarap. Thank you.
Hindi ako maka-stop. Kuha ako tatlo. Tapos ayaw ko na. Kasi Thank you. hindi ako maka-stop. Ganda ng Sugar. Ganda na saging. Lakatan. Ayoko na latundan. Si Mami, yun ang paborito. Latundan? Ako ayoko. Tawag sa amin ng tordan. Turban sa ulo yun. Tordan! Talagang kayo. Yung lakatan kasi parang yellow ang kulay, no? Tama yung pagkahinog, ah. Pero masisira yan pagka... Kaya buti lang bumili ko ako ang kalahati lang. Sarap na sarap ako. Saging. Pero dati, hindi ako kumakain ito. Kumakain pero pwedeng wala. Pero ngayon nahanap ko na. Pag siya papabili na sa akin. Hindi mo inubos. Sabi siya, matitira pa yan eh. Ay, yan. Walang halin. Lagay mo lang dyan, mamaya lagyan ko konting kanin. Kasi susubo ko. Inugasan ko na yan. Gabi. Nilagay ko sa ref para cold. Thank you, Lord. Yan. Naman. Thank you. Ang hangin pa rin, no? Alas 12, anong oras na? Alas 9. Hindi ko alam. Alas 9 na. Ngayon sa buhay ko, hindi ko alam ang petsa, hindi ko alam ang oras. Every time, anong araw ngayon? Kailangan ko tumingin sa phone kasi hindi ko alam. So guys, tulungan nyo kami ha, magdasal. Yung lupa dyan sa tabi namin. Pakita ko sa inyo guys ha, pakita ko sa inyo. O, dito yung bahay namin guys. Ayan na, bakod. Okay, yung bakod na yan. Over the bakod. So, kung may awa ang Diyos at mapapasa atin yon, pwede natin buksan ito para dire-diretso na. Ewan ko lang. Tingnan natin kung anong para sa atin. Okay? Mahulog ka, mahulog ka. Punta tayo dito. Ito lang siya guys, oh. Ayan lang, oh. Ayan na yung manggang pinutol. Ayan guys. Ayan lang. Oh. Ayan yung doon tayo galing. Oh. O, diba? Kaya, one big reason na ginusto naming bilhin, guys, dahil katabing-katabi namin. Diba? Pwede kasing investment in 2 years, 3 years, pwede mo ibenta. Or, kung hindi mo man ibenta, swertihin ka, meron kang pang araw-araw na gagastahin, pangkain. Yan, pwede mo lagyan ng kubo, pwede ka dun mag-garden. Wala naman tayong pampatayo ng bahay. Diyan, okay naman kami dito sa bahay namin dito. So yun, ano na lang, investment at the same time. Kung hindi pa kakailangan ng pera, may pangkain pa tayo, diyan lang muna siya kaysa bangko na hindi naman tumutubo sa bangko. Pasenti-senti mo lang naman ang bangko. Tapos dyan, bibili tayo ng mga ready-made kubo. Ang ganda siguro. Hindi, tsaka kasi, pera mo nasa bangko. Kung may pera man kayo, may pera man tayo, magkano ang percentage ng bangko? Yung profit? Interest. Interest, I mean. Ito, ang pera mo nandun sa bangko, kung saan ka nagbabangko. Ando ng investment mo, ando ng pera mo. Samantalang dito, yung investment mo, ayan o, papaling ka lang sa kanan na ganyan, o, ayan na investment mo. Andyan na yung pera mo. Masunog, bumaha, andyan yan, hindi mo mawala. Di ba?
Yun, kanya nag-decide kami. At saka hiningi namin ng guidance kay Lord. Binigyan kami ng sign. Ayun, kaya we go for it. Excuse. Ngayon, depende. Let's say in 2-3 years, 4 years, kailanganin talaga ang pera, pwedeng ibenta, which is may profit ka na rin doon kahit magandang profit na yun. Or kung pahintulutan naman ng Diyos na hindi naman kakailanganin at ang buhay naman namin ganito na sana walang changes at sana patuloy kaming bigyan ng mahabang buhay at lakas ng pangatawan, tayong lahat ng Panginoon. Ayun, nandiyan lang siya, di ba? Eventually. Pero pagka bala ko dyan bili ng kubo. Mga 80,000 na kubo. Ready-made na. Oo, gawa na yun. May kuryente naman kami dito. Tatakbuhan ko na lang ng kuryente. Ganon din sa tubig. Ayun, and then we'll go from that. Tamis? Kanina pa ako makain eh. Teka, palitan ko muna ng battery. Noong pa, pagdating pa lang namin dito nung March. Wala pa nga tayo dito. Nasa Amerika pa lang tayo. Sabi ni engineer, inaalok daw yan ng may-ari. Kung gusto namin bilhin. Sabi namin na kami pambili. Binayad na namin sa iyo, engineer, ang pera namin. Tapos, pagdating namin, yung caretaker, kinausap ako na yun nga raw pinagbibili noon. Naku, kako, galing pa lang namin sa gastos, oh. Oo nga, sabi niya. Tapos sabi niya, pag kami kakilala ka, sige ka ako. Kasi hindi naman ako yung ahente, di ba? Pag may nagtanong, yun. Tsaka dati may mga nagtatanong, di ba? Sa atin. Tapos may nagtanong sa akin at medyo interesado. Di sinabi ko, eto kako, kung gusto mo, yung kapitbahay ko mismo. Tapos, sige, sabing gano'n. Kukunin ko. Sarap ng hangin. Sarap ng hangin. Lakas nung yung wind chime, oh. Narinig nyo, no? Di kinausap ko ngayon yung lakas, oh. Wow, presko. Kinausap ko ngayon yung si Nan. Kako, merong interesado, ganito, gano'n. Ay, nako, hindi na ipinagbibili. Kako, bakit? Kasi tumataas ang presyo. Which tumataas naman talaga, guys. Patataasin daw may muna. May equity na kami sa lupa namin eh. Patataasin daw muna ang presyo. Too bad. Sad for us. Hindi, sabi ko doon sa tao, kako, pasensya na, sabi ko doon sa yung kaibigan ko nagtatanong, sabi ko nag-back out yung seller. Hindi na raw muna ipagbibili. Ayun, too bad. Ngayon, tinanong na naman ako. Kailan lang, tinanong ako. Ganito, ganito. May na kagad, tumaas na agad. Kasi, ina-advise ko rin sa mga friends ko na naghahanap ng lupa dito. Pero sinasabi, in 5 years pa kami magre-retire. Ganito, ganito. Pero gusto namin dyan. Alam nyo, yun ang masasabi ko, ulitin ko. Kung interesado kayo talaga dito sa Metro Gate. O kung saan mga lugar sa Pilipinas. Hindi, ibig sabihin, kung saan man. Ang gawin nyo, you have to move now. Ngayon na kayo kumilos. Bilhin nyo na yung lupa. And then, in 5 years, pagka magre-retire kayo, tsaka nyo patayuan ng bahay. Pwede hindi at muna least, patayuan. Mababa pa ang presyo. Pero yung price ngayon, dadagdag mo yung another 5 years, sasabihin mo, ba't hindi ka pa ako bumili noon? Kaya sinasabi ko sa mga kaibigan ko, you have to move now. Kagaya nung
kaibigan natin sa Ohio. Mm. Bumili dito sa Metro Gate. Pero hindi pa niya patatayuan. Pero Bumili lang. bumili na siya, marami siyang mga investment yata, nag-invest na siya dito. You have to act now. Yun ang masasabi ko sa inyo. Kasi kung inaantay nyo, yung pagre-retire nyo in 5 years, tsaka pa lang kayo mag-i-start, Ang bilis guys, tumaas ng presyo. tsaka pa lang kayo bibili ng lupa, ay nako, ang laki ng ang laki ng idadagdag sa presyo. Bukas nga pala, Destination Tarlac ulit kami. Aside sa yung bubong, mismo ng simbahan mismo, tapos na tayo. Tapos na yung ano. Tapos na yung ating project. Meron pa tayong funds na natira. Pwede natin yun ipang ano sa Pasko. Hindi sa pamilya, kundi sa mga ibang tao dahil kasi yung perang yun hindi atin. No. Bukas, ang ginagawa kasi ngayon, yung slab, yung sa entrance, yung pina-extend natin, di ba? Ngayon, pinasimento ko yun. Tsaka yung dalawang gilid, pathway. Tsaka para yung tilamsik ng tubig pagka umuulan. Hindi, kasi pagka walang simento, tatama sa lupa. Pag tumitilamsik ang ano doon, ang tubig, nag-i-splash yun sa gilid, sa pader. Ayun ang magmamantya. Pag namantya, hindi na maaalit. Tsaka papangit. At saka hindi, maganda rin may pathway doon sa gilid para pag pumasok doon, hindi maputik dahil kasi pag maulan, which laging maulan, magiging maputik ang loob ng church nila. Kaya yun, kung saan yung easement na legal from the street, doon pinaumpisa ng ang semento. Hanggang doon na yun, papasok doon sa extension, hanggang papasok na simbahan. Matatapos ngayon. Di ba nandun kami nung last Thursday? Binili namin yung materyales. Ang hollow blocks, dinonate meron sila doon sa neighborhood nila, may tigagawa ng hollow blocks nag-donate. 130 hollow blocks. 130 ka hollow blocks. Di, malaking bagay yun. Tapos, Salamat sa donor. Tapos kami, binili na namin yung yung buhangin, semento, pintura. Kaya yung tinatapos ngayon. Inumpisa nila ng Friday, Saturday, Sunday, Monday, pang-apat na araw ngayon. Matatapos daw, sabi sa akin ni Jerry. Kaya bukas, doon ang destination namin. Tapos, para masabi ko rin sa mga tao na yung kasimbubong, kailangan papalitan lahat yun di ba? Papalitan ng trusses, tapos yero ng bubong, tapos pakikisamihan ko. Nangako naman yung mga politiko daw na magbibigay. I-submit na nila yung request. Ang sabi, baka raw magkaroon ng resulta this week. So, sabi ko kay Jerlyn, kako, pupunta tayo ron. At the same time, makapagpaalam na rin doon sa mga daan doon. Dahil kasi, kung pera bubong hindi pa natin sinasama ang bubong, tapos na ang project. Wala na ako ipagagawa doon. Maybe, yung mga wall electric fan, yun. Kailangan siguro mga 4. Meron sila pinuluma na. Gumagana pa, hindi magumagana. Magana. Ha? Ay, hindi ko alam.
Kaya nga, siguro kailangan ko mga 4. Tapos, ilaw na medyo decorative sa harap ng altar. Yon, tapos na. At least sa construction, tapos na. Now, aantay na lang yung response ng ng kandidato na nangako, nag-pledge na yun daw kasi meron daw may-ari daw ng construction supply yung congressman, whoever. Mayor, Thank you. Tumatakbong congressman. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon, hanggat wala yon, kaya bukas pagpunta namin, sasabihin ko na sa kanila, magpapaalam muna kami. Magpapahinga muna kami. Asikasuhin muna namin yung dapat namin asikasuhin, pamilya. Tapos, yung 2 anak namin darating sa December 7. Kaya syempre, paghahandain din namin yon. At saka, ayoko munang mag-isip. Gusto ko muna clear ang mind ko. Ayoko munang isipin yon. Total, wala nang masyadong doon. wala nang gagawin. Madalit salita. Unless bukas o sa makalawa, which is Tuesday, Wednesday, o maaring sa Thursday, biglang dumating ngayon yung materyales para sa bubong. Ando na naman focus ko. Siyempre, anuhin ko na yun, asikasuhin ko na yun, tapos yun nga, palalagyan ko ng kisame, ando na naman ang focus ko. Pero yun, 50-50. Kasi pledge lang yun eh. Hindi natin alam. Yun nga, hindi naman sa taong katulad ng mga katulong ko, mga tumutulong sa amin dito, na nagpapadala yun, pwede ko ipangako yun eh. Pero politiko, syempre, medyo may kahirapan. Hindi natin alam yun. Hindi natin alam. Pero hope and pray na sana magkatotoo. Kaya nga, pag nagkatotoo, deliver ng Thursday, Wednesday, next week, Saturday, Sunday, balik na naman ang focus ko ron. Pero otherwise, hanggat wala pang response sila ron, yung mga politiko, sabihin ko muna sa mga tao doon na, yun nga, na magpapahinga muna kami. Gusto ko muna magkaroon ng clear mind, pag-iisip. At saka yun nga, mapaghandaan naman yung kami, magnininang sa kasal, yung pansarili, tsaka sa pamilya, tapos yung 2 anak namin, darating. Yun muna, gusto ko munang dun muna gusto ko mag-focus. Ganon. Kaya sasabihin namin doon sa mga tao ron, sabihin ko ron na yun muna, magpapahinga muna ako. Magpapahinga muna kami doon sa pagpunta ron. Kaya ayun, pwede nyo kami samahan bukas. Kung bukas tayo matutulog. Bukas. Kasi matatapos ngayon eh. Papalatadahan na lang nila lang naman yung hollow blocks. Tapos pipinturahan, gagawan lang ng design ni Jerry. Baka after lunch, tapos na yun eh. Yun ang yun muna. We need a break. Kaya, with the help of God, lahat naman yan, God's will, kung ano talagang kalooban ng Diyos, correct, lahat siya mangyayari. Kung anong kalooban niya. Kaya, yun na lang, just hope and pray. Lagi lang yun. Lagi lang tayo magdadasal, lagi lang tayong kapit. Wala namang kasing ibang makapangyarihan eh. Wala namang mas ibang nakakasagot kung anong dapat mangyari kung hindi siya eh. Kanya antayin natin kung anong niya, kung anong kasagutan niya. Kaya for the meantime, magpapaalam na ako doon muna. Papaalam kami doon. Sabihin namin na mag-break muna kami. Tatapusin natin ang ating vlog. Yung favorite nating memory verse na everyday namin sinasambit. Ano yun? Trust in the Lord with all your heart.
and lean not into your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will direct your paths. Amen. Amen. Hindi mo enough pala. Okay guys, magbabay na tayo. So, yun, kung gusto nyo samahan kami, kung hindi kayo busy bukas, samahan nyo kami. Ngayon, kung busy naman kayo, Sumama pa rin kayo. ano lang, medyo pwedeng nakachinelas, samahan nyo rin kami. Okay, guys. Hindi, kung hindi, yung hindi pwedeng makasama, hindi kami masasama, ano na lang, abangan nyo na lang yung video namin doon, ha? Pero, as of now, yun nga ang masasabi ko na siguro, maybe next year na siguro, bago kami mabalik doon. Depende nga yan doon sa mga politician na nag-pledge. Ang sabi ko nga sa inyo, kung darating yung pledge nila ng Webes this week, ando na naman ako. Ando na naman ang ano ko, focus ko. Wala na, hindi natin alam, hindi natin hawak yun. At yun, sigurado. So ngayon, baka nagtatanong sila, kung hindi magbibigay politician, anong mangyayari? It's a big project. It's a very big expensive. project. So we might not go through that. Pero gusto ko pa rin sana. Gusto ko pa rin. Gusto ko pa rin. Tapusin na. Tapusin ko, let's say yung mga kandidato hindi ituloy. Kaya lang, mindset. Nakaset na kasi ang isip ko na talagang pagawa yung but it's a big project and it's a big money. okay, Big money. so tingnan natin kung paano. Sa ngayon, meron kaming hawak na pera. Meron pa kaming funds na natitira. Kaya yung iba, katulad nung si Miss Malabon, nag-message sa akin few days ago, magsesend daw siya kako-ops. Huwag muna. Wait. Chill ka lang muna, Miss Malabon. Chill ka lang. Wag mo muna kami padala. Wag mo muna ako padala. Tingnan natin kung ano mangyayari. We'll see. And then alam ko naman na ikaw lagi ka lang nandyan. And then I will let you know. Biro nyo ha, sinabihan ko na siya ng ganun. Sinabihan ko na yung few days ago na hold muna, wag ka munang magpadala. Chill ka lang. Wag mo muna akong padalan. Kagabi, nag-message na naman. Oh my God, Miss Malabon. Ang tanong sa akin, ano ba, Anya, itutuloy mo ba yung yung project mo sa sa Christmas giving? Oh my God. Ano kasi siya matulungin? We'll see. Pero pero gusto kong gawin 'yon. Kasi nga lalo niyan kasi may sobra pa nga akong pera para dun sa simbahan. So, well, lagi 'yon. God will provide. Thank you, Lord. So, unang-una sa Panginoon Diyos, God first. Maraming salamat po, Panginoon, at sa inyong gabay at pagbibigay ng lakas ng katawan sa amin. Maraming salamat po. At ganoon din sa inyo. Wala kami sasabihin kundi thank you all. Walang sawa niyong suporta sa buo at walang sawa niyong suporta. At palagi kayong nandiyan. Kaya lagi namin pinagpapasalamat yun. Pinagpapasalamat namin sa Panginoon Diyos. Ganon din yung mga yung mga nangangailangan ng dasal para sa kagalingan. Kasama rin po kayo lagi sa aming dasal. Wala na kaming masasabing iba kung hindi, we love you all! Bye-bye! Popost ka pa niyan. Hindi, nag-post na tayo kanina. Love you guys! Love you!